Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Sa nangyayari po sa ating lipunan ngayon, kung saan ay naririnig natin at nababalitaan natin yung mga dating magkakampi, ngayon ay magkahiwalay na, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng politika. Nakakalungkot lang po isipin, no? Bakit ba wala tayong masabing permanenteng kaibigan pagdating sa politika? No? Napansin niyo po ba? Kahit nga magkapamilya, di ba, naglalaglagan. Dati magkakampi ang Vice President at President natin. Ngayon, wala no? Dati pinupuri, inaangat, ngayon binabagsak. Kahit nga sa barangay level Sa city natin, ngayon hindi na naman ma-okay ang mga konsehal natin. May mga kaso-kasuhan pang nangyayari. Mahalaga po talaga yung loyalty, no? Pero kailangan natin, kung loyal tayo, unahin natin maging loyal sa Diyos. Kasi kung loyal tayo sa Diyos, magiging loyal tayo sa kung sino man yung atin pong kinakaibigan. Maging mapolitika man yan o mapa sa simbahan. Pero yan yung nangyayari sa ngayon na hindi maganda. At wag nawa natin itong maipamana at maituro sa mga sumusunod na henerasyon, sa mga kabataan ngayon. Kaya ngayong linggong ito, nawa ay mas maging buo din ang ating desisyon. Kung babalikan natin ng konti, matapos po ang pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao, siya po ay hinahanap ng mga tao. Yung tanong ni Jesus doon sa mga lumalapit sa Kanya, sumusunod sa Kanya, "Bakit niyo ako hinahanap?" Yung tanong din sa atin, bakit ninyo ako hinahanap? Kaya sabi ni Jesus, dahil ba nakakain kayo ng tinapay? Dahil ba meron kayong napapala? Dahil ba meron kayong nakukuha o nakuha?
Kaya pinaliwanag ni Jesus, no? Na siya ang tinapay ng buhay. Kasi akala ng mga sumusunod sa kanya, ay ito, pwede natin itong gawing hari. Kaya nga sabi, umalis siya kasi pilit siyang gagawing hari ng mga tao. Dahil nakapagpakain siya ng 5,000 higit pang katao. Umalis si Jesus. Kasi hindi yun yung kanyang layunin. Hindi maging hari. Ang layunin niya ay makita ng mga tao ang mga palatandaan na siya nga ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya lang, sabi po dito sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ito maintindihan ng mga sumusunod sa kanya. Meron po dito na mga nagsabi ng magiging alagad ko. So kung titingnan natin, hindi lang 12 ang mga alagad. Maraming mga alagad. Pero dahil dito sa hindi nila matanggap ng mga salita at pananalita, maging ang pangako ni Jesus. Di ba po, ang pangako ni Jesus nitong mga nakalipas na linggo, ang sino mang kumakain, hindi lang basta tumatanggap, kumakain ng aking katawan, ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito matanggap ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya, nag-alisan na yung iba. Umalis na. Ngayon, ang mga alagad na naiwan, ang sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Matapos na masagot natin noong una, bakit ninyo ako hinahanap? Ngayon, aalis din ba kayo? Ano ang sagot po ninyo? Ilang beses ba natin na ipinagpapalit ang Diyos? Sa mga susunod na mga buwan, sino ba ang mas papaniwalaan natin? Sino ba ang Diyos talaga natin? Kailangan natin din, no? Kaya nga every Sunday, no? Nagre-renew tayo ng loyalty natin. Kanino? Dapat sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging loyal ka sa Diyos. Pero yung pagiging loyal, tandaan nyo po, sinusubok yan. Dumadaan yan sa proseso. Dumadaan yan sa isang matinding pagsubok din. Hindi tayo loyal sa salita lang. Dapat maging sa gawa. Loyal tayo dapat. Yung kahit na hindi pa na ipagkaloob o binibigay ng Diyos ang inihiling natin, hindi tayo aalis. Yung kahit na mayroong kaguluhan sa namumuno sa simbahan, hindi tayo aalis. Kahit na mag-iba yung ugali ng pari, hindi tayo aalis. Kahit na yung may mga nagsiserve, mga miyembro ng organisasyon, masusungit, suplada, mayabang, hindi tayo aalis. Dahil sa Diyos tayo loyal. Kahit merong may pila dyan sa kabilang kalye, kahit magkaroon ng ayuda, hindi tayo aalis. Hindi ba aalis? Yun, laging, alam mo, doon tayo bumabagsak talaga, no? Pag pera-pera na talaga, ay, madali nating i-give up ang Diyos. Umaga pa lang nga, nakapila na. Alas 6 pa yung bigayan, nakapila na eh. Alas 7 pa lang, nandiyan na yan eh. Pero pag sa misa, hindi ko alam, no? Pero marami sa atin yung wala lang. Eh, kung malate, okay lang. Hindi kawalan. Pero sa atin po mga naririto, maging sa mga nasa online, aalis din ba tayo?
kailangan natin kasi ito masagot. Kasi maintindihan na, hindi naman tayo pipigilan ni Jesus eh. Kung gusto mo umalis, okay lang. Pero kung mananatili ka, tiyakin mo, kaya mo bang maging loyal? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba? Sa aklat ni Josue, magdesisyon kayo. Sino ba talaga? Diyos-Diyosan ng mga iba o ang Diyos na sa simula pa lang kasama na ninyo, nagligtas, nagtanggol, nagprovide? Magdesisyon ka. Hindi pwedeng ngayon, okay. Hindi, sa iyo ako, Panginoon. Bukas doon sa iba. Pag may sakit na, wala na, bitaw na. Yan, sa ikalawang pagbasa, di ba, pinapaalala din sa atin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Nawawala yung loyalty. Sabi naman, kung gagampanan lang talaga yung role, di ba? Babae, pasakop sa iyong asawa. Lalaki, ibigin mo ang iyong asawa, gaya ng iyong sarili. Ibigay mo ang iyong buhay. Nangako sa isa't isa. Sabay, sa harapan ng Diyos. Kaya ito yung nangyayari. Muli, no? Ngayon, kailangan nating magdesisyon. Mananatili ba tayo na susunod kay Jesus o aalis na tayo dahil lamang hindi natin matanggap ang kanyang mga sinasabi? Aalis ka din ba? Sana po katulad nila Pedro ng kanyang mga alagad, makita rin natin na saan tayo pupunta? Na kay Jesus ang salita na nagbibigay ng buhay. Amen?